Chris Ontong, co-founder ng Barangay Canada and community advocate. Andito siya para himayin ang mga importante o mahalagang paksa na narinig natin sa naganap na Federal Leaders Debate. Siguro simulan po natin dun sa mga issue na mahalaga o talagang apektado ang ating Filipino community, no po. Ang housing po, naging paraan po ba ang Federal Leaders Debate po para marinig natin o mas maging malinaw sa atin yung plataporma ng bawat leader o bawat partido pagdating sa housing? Para sa akin, yung nangibabaw na mensahe nanggaling kay Mark Carney. Kasi nung binanggit niya yung tungkol sa housing, ang sinabi niya is magkakaroon tayo ng housing develop house pagtatayo ng affordable housing na wala pang katulad simula nung ikalawang digmaang pandaigdig, simula nung World War II. And dahil nga doon magkakaroon ng construction boom for affordable housing, merong makikreate na panibagong industriya, makakapag-generate ng maraming trabaho para sa mga kapwa natin Canadian. Pero nagtalo rin sila ni na Ginoong Polyev tsaka ni Ginoong Jagmeet Singh, kasi si Ginoong Polyev naman sinabi naman niya noong panahon naman nila, nung siya ministro nung panahon ni Stephen Harper, sinabi niya nakapagtayo siya ng 200,000 na pabahay na pinasinungalingan naman ni Ginoong Singh na yun naman daw dahil gawa naman yun ng mga pribadong developers. Ang sinasabi pa nga ni Ginoong Singh, 6 na bahay lang actually yung naipatayo nung panahon ni Ginoong Polyev na nandun siya sa gabinete ni Ginoong Harper, ni punong ministrong Harper, na talagang galing sa pondo ng gobyerno. Pagdating po sa usapin ng cost of living, medyo talagang mainit na topic ito sa ating community, no? Siyempre po marami na yung umaaray sa mga presyo ng bilihin ngayon. Kasama nga dyan yung housing, kaya hindi makabili ng bahay, di ba? Ah, Naging malinaw po ba yung mga plataporma ng bawat partido dito? Nabigyang diin ba nila kung ano yung mga pangako nila? Kumbaga naalala ko dyan, issue sinasaan ni Ginoong Polyev na nitong nakaraan 10 taon ng liberal na pamahala, tumaas yung cost of living natin. Tumaas yung presyo ng mga bilihin. Kaya ngayon umaaray yung mga kapwa nating Canadian. Pero ang dinadagdag kasi din niya diyan is yung carbon tax at yung inflation. And yung inflation, itinatali niya kay Ginoong Carney na siya yung nagpayo ng panahon ni Punong Ministro Trudeau. Kay Ginoong Singh naman, or yung sinasaad niya is yung nagawa ng mga NDP no sinuportahan nila yung minority government ng mga liberal. And dahil doon, na-negotiate nila yung $10 a day childcare, yung dental care, at yung pharmacare na ipasama nila sa agenda. So meron silang resulta. Puntahan naman natin si Ginoong Carney. Pag-upo pa lang niya, ilang araw pa lang, tinanggal na niya yung carbon tax, the consumer carbon tax. So nakita natin yun sa mga pag nagpapagas tayo ng mga sasakyan natin, talaga nabawasan. So bumaba rin yung gas natin pagdating sa gas. So naramdaman niya ng mga motorista, yung mga nagmamaneo papunta at saka pauwi sa galing sa trabaho. Kay Ginoong Polyev, ang pinaglalaban niya, sinusulong niya is yung public safety and crime, na talagang magiging matigas siya. Sinasabi niya na babawi siya dahil nawala yung 10 taon nung namamahala yung mga liberal. Pagdating naman kay Carney, ang pinakamensahe niya is yung kailangan yung economic survival natin at yung kailangan tumibay ekonomiya natin laban dun sa mga palakad ni Ginoong Trump naman dahil dun sa mga taripang ini-impose niya. So economic survival and economic strength yung pinaglalaban naman ni Carney. Tapos samantalang si Ginoong Singh naman, parang ang angulo naman niya is yung mga kapwa Canadian natin is wag bumoto ng majority pero bumoto ng minority, kasi nga noong nakaraang minority government na isulong ng NDP yung mga programa nila na nakaigir naman sa mga ordinaryong Canadian. So ngayon narinig yun ng mga kapwa Canadian natin, lahat yung importante. Ang tanong na lang ngayon, alin yung pinaka-importante sa kanila?